Top 5 news this week. Number 5, si VP Sara Duterte wala raw balak magtago o tumakas sakaling ipaaresto siya ng NBI. Hindi niya kasi sinipot yung investigasyon ng NBI tungkol dun sa sinabi niyang kumausap siya ng hitman para itegi sina President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling mauna raw siyang mapategi. Nagpadala na lang daw yung abogado niya ng sulat sa NBI. Sabi doon, hindi naman daw mako-consider na grave threats yung mga sinabi niya kung ibabase sa anti-terrorism law. Tas alala niyo yung name sa mga resibo ng confidential funds niya, yung sina Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uwishi, Raymunda Jane Nova at Chippy McDonald. Hindi raw niya pwedeng sabihin kung mga alias ba yan ng mga taong nakinabang dun sa pera. Di okay. Number 4, pumutok nung Monday yung Canlaon Volcano sa Negros Island at sabi ng PHIVOLCS baka hindi pa siya tapos. That's why pina-evacuate ng government yung mga tao within the 6-kilometer radius ng bulkan. Kung pati yung mga tao within the 10-kilometer radius ay kakailanganin ding ipa-evacuate, aabot daw ng 100,000 evacuees yung maaari magpasko sa mga evacuation centers hanggat hindi pa kumakalma si Mount Canlaon. Malaking problema yan. Kasi bukod sa pag-shelter sa kanila, kailangan din i-figure out ng mga LGU kung saan kukunin yung mga pangangailangan nila. Coincidentally, kakapirma lang ni Marcos ng batas na magre-require at magbibigay ng pondo sa lahat ng city at municipality sa bansa para magtayo ng mga legit na evacuation centers. Para hindi na sa mga eskwela at kung saan-saang facilities isinisiksik yung mga evacuees kapag may sakuna. Number 3, ang journalist na si Atom Araulio nanalo sa red tagging case niya against 2 SMNI hosts. Humabol pa tong news na to nitong Friday evening. So sa desisyon ng korte, inutusan sina Rabid Red Tagger Lorraine Badoy at Jeffrey Celis, both SMNI hosts, na bayaran si Araulio ng mahigit 2 million pesos na danyos. Dahil yan sa pag-red tag nila kay Araulio o yung mali at malisyosong pagbibintang na komunista siya. Game-changing to kasi this shows na effective yung ruling ng Supreme Court nung May na officially nagde-define sa batas kung ano ang red tagging at nagsasabing mali yun. Civil case to, so walang kulong sina Badoy at Celis. Number 2, after 13 years, natapos na yung civil war sa Syria kasi napatalsik na ng mga rebelde si President Bashar al-Assad. Naalala nyo ba yung mass migration ng mga Syrian? Yung sumasakay sila ng mga bangka patawid ng Mediterranean Sea papuntang Europe, tapos marami sa kanilang lumulubog, nalulunod o nasasawi sa kanilang pakikipagsapalaran? That was because of this civil war. And ang ugat nito ay yung brutal at authoritarian regime ni Bashar al-Assad. So bakit bumigay yung pwersa ni Assad? Kasi naging busy sa ibang gera yung mga foreign supporters niya. Yung Russia, may gera sa Ukraine. Yung Iran, kaaway ang Israel. Yung Hezbollah sa Lebanon, nanghina after makipaglaban sa Israel. Hindi pa natin alam kung paano yung magiging pamamalakad ng bagong leader na may links sa Al-Qaeda. So marami yung cautious na magsabi na okay na talaga yung lahat. Pero for now, there is peace. Sana magtuloy-tuloy. Before ko sabihin yung number 1 news, I invite you to download our app para lagi kayong informed sa mga nangyayari sa bansa at saka sa mundo. Okay, number 1, nanalo yung kababayan natin na si Sofronio Vasquez sa The Voice USA. Siya ang first ever na Pilipino at Asian na naka-achieve nito. Umpisa pa lang nung season, malakas na yung laban niya. All 4 judges turned for him. Yung coach niya na si Michael Bublé, tuwang-tuwa sa kanya nung nanalo siya. Ito ang top news natin kasi malaking triumph to para sa ating mga Pilipino. Dahil aminin man natin o hindi, sabik na sabik tayo sa respeto ng mundo. Because of our colonial history, we've been made to feel small and inferior for a long time. So, gaya ng twin golds ni Carlos Yulo sa Olympics earlier this year, malalim ang impact nito sa ating mga Pinoy. Alright, that's it for now. Next week ulit.